Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Bakit ba tayo gumagawa ng tama? No? Before ko simulan o sagutin, no, i-share ko lang yung yung isang quotation na galing kay Marcus Aurelius, no. At ito ang sabi niya, no. When you've done well and another has benefited by it, why like a fool do you look for a third thing on top? Credit for the good deed or favor in return? So, ibig sabihin, gumagawa ba tayo ng tama dahil merong kapalit? So, halimbawa, nagbibigay ba tayo sa kapwa para nang sa ganun ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan din tayo? O nagiging mabait ba tayo sa iba para maging mabait din sila sa atin? O hindi tayo nagsisinungaling para hindi rin sila magsinungaling? O kaya naman ay makita ng Diyos na tayo, ay mabuting tao tayo? Ang sagot dito ni Marcus Aurelius ay gumagawa tayo ng tama hindi dahil sa kung ano paman. Ang paggawa ng tama ay walang hinihinging kapalit. Sapat na yung alam mo yung tama, at yung tama ay ay end in itself. Siya na yung parang sagot, no? Let's say halimbawa karamihan sa mga Kristiyano, actually lahat yata, na nananampalataya kay Jesus at naniniwala sa Diyos, ay naniniwala sa afterlife or pangako ng Diyos. Kung tayo ay mamamatay, mapupunta tayo sa sa langit pag mabait tayo, at pagka masama tayo, mapupunta tayo sa impyerno. Yun yung kinalakihan nating mga paniniwala o katuruan, no? At sa ibang religion may ganun din yata, hindi ko na i-specify, na mga paniniwala sa afterlife, no? At ang idea is reward, no? Kaya sabi dito sa buhay na to, no, okay lang na maghirap tayo, total sa afterlife may reward. So lumalabas, karamihan sa atin ay gumagawa ng tama, pinipili yung tama dahil kahit gaano kahirap, may reward naman sa afterlife. And what if walang afterlife? What if walang reward? So, ibig ba sabihin nito ay hindi na tayo gagawa ng tama? Halimbawa, mali ang panloloko. Ang tama ay maging tapat. So, ibig sabihin ba ay dahil wala tayong reward, maglolokohan na tayo sa isa't isa? So, paano kung ang paiiralin mo ay pagmamahal? Pag may minahal ka bang isang bagay o tao o anuman, trabaho o anuman, no? Minamahal mo ba yan dahil dapat mahalin ka rin, no? So, kung may alaga kang hayop, no, minamahal mo, nag-e-expect ka ba na mamahalin ka rin ng hayop mo? Di ba hindi naman? So, kung may alaga kang, halimbawa, meron kang bagay na kinikip, halimbawa mahal na mahal mo yung isang libro mo, o kaya yung ginagamit mong tasa, mahal na mahal mo. So, ididiman mo ba rin sa tasa na mahalin ka rin? Hindi ba hindi? So, bakit may mga tao na pag nagmahal sa kapwa, dapat mahalin din sila? Otherwise, bakit ko ba iisipin yung mga tao na yan? So, hindi pala supisyente na basehan ang kapalit upang gawin ang tama.
Ang tama pala ay dapat gawin yung tama nang walang hinihinging kapalit. So, kung ikaw ay magiging mabuting tao, maging mabuti ka nang wala kang hinihintay na kapalit. Kung tumulong ka sa ayon sa kalooban mo at hindi dahil meron kang pabor na hinihintay. Mas mainam na hindi ka na lang tumulong kung ang hinihintay mo ay kapalit, no? Para at least naging totoo ka sa sarili mo. Kaysa parang pinepeke mo pa yung sarili mo na matulungin ka, pero hindi tulong pala yon. Exchange pala yon, trade. So, yan ang pinagkaiba ng tulong at trade. Ang tulong, nagbibigay ka dahil tumutulong ka. Ang trade, nagbibigay ka dahil in the future, you expect a return. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. Piliin natin ang tama ng walang dahilan. Dahil yun ang tama. Maraming salamat. May the force be with you.